Sa unang date ng babae sa mayaman, may napansin siyang kakaiba. Sa mamahaling mansyon na nagkakahalaga ng 10 milyon, may biglang lumitaw na patak ng dugo. Dahil sa kuryosidad, yumuko siya at sinuri ito gamit ang kanyang daliri. Ngunit pagkatapos ay nagulat siya nang malaman na ang patak ng dugo ay nagmula sa kanya. Hindi niya inaasahan na dumating ang kanyang tiya sa ganitong oras para hindi siya makita ng mayaman. Mabilis siyang nagdahilan at nagpunta sa banyo para gamutin ito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa hapunan kasama ang mayaman, habang tinitiis ang sakit, para makapasok sa mayamang pamilya. Ayaw niyang isuko ang pagkakataong ito, ngunit hindi niya alam na ang mga mangyayari ay magiging bangungot sa kanyang buhay. Sa simula, ang mayaman ay kumilos na parang isang perpektong ginoo. Nang marinig niya na ang babae ay anak lamang ng ordinaryong pamilya, at ang kanyang ina at lola ay mga nurse lamang sa ospital, hindi siya nagpakita ng pagkadismaya. Sa halip, bumuhos siya ng papuri, at sinabing ang kanilang propesyon ay napakabanal. Ngunit nang biglang yumalulong ang isang aso na dumadaan, agad siyang nagpakita ng tunay na ugali. Hindi inaasahan ng babae na ang mayaman ay magiging bastos dahil lamang sa isang maliit na aso. Ngunit nang ipaliwanag ng lalaki na kinagat siya ng aso noong bata pa siya, at nagkaroon siya ng psychological trauma mula noon, nagbago ang kanyang naunang isip. Pagkatapos ng hapunan, dinala ng lalaki ang babae pabalik sa mansyon. Sa imbitasyon ng mayaman na uminom pa sa loob, ang inosenteng babae ay pumasok talaga. Ngunit hindi nagtagal, narinig mula sa loob ang sigaw ng babae. Nakita na ang dating maganda at kaakit-akit na babae, ay ngayon ay namumutla na. Hindi alam kung ano ang kanyang naranasan sa loob, at siya na dating walang lakas, ay nakapagpagulong na ngayon sa gate gamit ang kanyang mga kamay. Kahit na bumagsak siya ng malakas sa lupa habang bumabagsak, hindi niya alintana ang sakit, at tumakbo palayo ng walang pakundangan. Nang marinig ang kanyang sigaw, ang mga kapitbahay sa paligid, ay nagpanggap na walang nakita. Ang ilan na nakasaksi mismo, ay pinatay pa ang ilaw at nagpanggap na walang nangyari. Napilitan ang babae na tumakbo patungo sa sentro ng bayan. Nang makita ang mga babaeng nag-uusap sa tabi ng kalsada, mabilis niyang pinakiusapan ang mga ito na tumawag ng pulis para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pulis, matapos marinig ang kanyang kwento, ay hindi lamang hindi siya tinulungan, kundi inaresto pa siya at dinala sa istasyon ng pulis. Hindi tumutol ang babae dito, dahil mas ligtas sa loob ng selda kaysa sa labas. Gaano man kalakas ang mayaman, hindi niya ito magagawang pasukin ng istasyon ng pulis para kunin siya. Ngunit habang naghahanda siyang magpalipas ng gabi doon, biglang binuksan muli ng hepe ng pulis ang pinto, at sinabing may gustong makakita sa kanya. No, that is him. Hindi niya inaasahan na ang mayaman ay ginamit ang kanyang yaman para suhulan ng hepe ng pulis. Ang paghingi ng tulong ng babae sa pulis ay parang pagpapakamatay. Habang siya ay nawawalan ng pag-asa, binigyan siya ng mayaman ng isa pang pagkakataon. Pinakawalan siya sa pamamagitan ng piyansa, ngunit may isang kondisyon ng pagpapalaya sa kanya. Sa sandaling lumabas siya ng istasyon ng pulis, ay personal na hahabulin siya ng mayaman. Kung makakaligtas siya ngayong gabi, mabubuhay siya. Ang babae ay walang pagpipilian, kaya napilitan siyang sumang-ayon. Sa sandaling lumabas siya ng selda, napansin niya sa dingding sa tabi, na maraming poster ng mga nawawalang babae. Malamang na ang kanilang pagkawala, ay may kinalaman sa mayaman. Nang lumabas siya ng istasyon ng pulis, nakita niya sa kabilang kanto, na may isang lalaki na lihim siyang tinitingnan. At ang kanyang paglalakad ay kahanga-hangang katulad ng sa kanya. Habang siya ay nalilito, may isang misteryosong tao na dumating. Buti na lang mga tao lang sila na nagdadaan. Natakot siya at mabilis na tumakbo sa gitna ng kalsada. Sumakay sa isang taxi. Nakita ang kanyang pagkapanik. Sinabi ng driver, hindi lang minsan nakita niya ang tulad niya na desperadong tumatakbo. At isang babae na puno ng takot, pero mabuti na lang hindi masamang tao ang driver. Ligtas niyang naihatid ang babae sa bahay ng boss. Dahil ang mayaman ay ipinakilala ng boss sa kanya, kaya gusto niyang hanapin ang boss para linawin. At nang makita ng boss ang kanyang kalagayan, mabilis niya itong inanyayahan pumasok sa loob. Pagkatapos marinig ang nangyari sa babae, hindi makapaniwala ang boss, dahil ang mayaman ay hindi lang kanyang kasosyo, kundi matagal na rin niyang kaibigan. Hindi niya akalain na magagawa ng mayaman ang ganito, pero ipinangako niya sa babae, dahil sa relasyon nila ng mayaman, personal siyang tutulong sa babae para malutas ito, at ipapastay niya muna ang babae sa kanyang bahay ng isang gabi.
Wala nang ibang pagpipilian ang babae, kaya pumayag na lang siya. Pero sa sandaling ito, hindi pa rin siya nagre-relax, kundi nag-iingat pa rin siya. Pagkatapos maligo, palihim niyang binuksan ang computer ng boss. Ngunit pagkatapos niyang ilagay ang pangalan ng mayaman sa spreadsheet, agad na lumabas sa desktop ang marami mga file ng nawawalang babae. Ang mga nawawalang babae na ito, ay lahat inirekomenda ng boss sa mayaman, at siya ay isa lamang sa kanila. Sa sandaling ito, lumapit ang asawa ng boss. Nang makita ito ng babae, mabilis niyang isinara ang computer. Pagkakita sa itsura ng babae, mukhang alam ng asawa ng boss kung ano ang nangyari. Misteryoso niyang sinabi sa babae, na naamoy ng mayaman ang kanyang amoy, lalo na ang amoy ng kanyang dugo, at sinenyasan siyang tumakbo agad. Ngunit sa sandaling ito, narinig ng boss ang ingay at lumapit. Naramdaman ng babae na malaki ang problema, kaya kahit pinipigilan siya ng boss, desperado siyang tumakbo palabas. Muli siyang tumakbo sa kalye, sumakay sa isang pampublikong bus, at tinawagan ng kaibigan na nagkakaproblema siya. Nagkasundo sila sa lugar na pagtatagpuan. Ngunit nang dumating ang babae sa napagkasundo ang lugar sa tamang oras, hindi niya inaasahan na matagal na palang naghihintay ang mayaman dito, nang akala niyang papatayin na siya ng mayaman. Isang lalaking nagdadaan ng agad na sumugod. Biglang ngumisi ang lalaki. Dahan-dahan siyang lumingon sa lalaki, at sa isang sulyap lamang, nawalan ng loob ang lalaki na maging bayani. Habang nakatalikod ang mayaman, binatukan siya ng babae gamit ang isang ladrilyo. Pagkatapos ay pumunta sa napagkasundo ang lugar. Nahanap ang kaibigang nauna niyang tawagan. Dahil natatakot siyang magising ang lalaki, minamadali niya ang kaibigan na magmaneho palayo sa lugar na ito. Sa tulong ng kaibigan, nakarating siya sa bahay ng best friend. May grupo ng mga tao na nagtitipon dito. Nang marinig ng lahat ang nangyari sa babae, lahat ay kumuha ng gamit. May mga may kutsilyo, may mga may baril. Gusto nilang parusahan ang lalaking nanakit sa kanilang best friend. Sa sandaling ito, may kumatok sa labas. Natuwa ang lahat nang marinig ito. Isinara nila ang pinto, kinuha ang mga gamit. Kung papasok ang sinuman, bibigyan nila ng nakamamatay na suntok. Nang makita ito ng babae, nagtago siya agad. Pagkatapos ay narinig ang ingay ng pag-aaway sa labas. Ngunit ang tunog ay tumagal lamang ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumahimik sa labas. Nang wala ng ingay, mabilis na lumabas ang babae para tingnan. Pero hindi maganda ang kanyang nakita. Nagulat siya. Ang kanyang mga kaibigan ay nakahandusay na lahat sa dugo, at ang mayaman ay walang gallows. Nang makita ng mayaman na sa wakas ay nagpakita na ang babae, sumayaw ba sa harap ng lahat ang baliw na ito? Nataranta ang babae sa takot, hindi na niya makontrol ang kanyang mga kamay at paa. Ang naghihintay sa kanya ay walang hanggang pagdurusa. Ngunit habang inihahanda ng mayaman na dalhin siya, ang maliit na itim na nakatakas kanina, ay muling bumalik na parang may nagtulak. Nakikita ang takot sa mukha ng babae. Napagtanto niya, na ang lalaking ito sa harap niya, maaaring siya ang nakasakit sa kanyang kaibigan. Sa puntong ito, hindi na makapagsalita ang babae. Tanging pag-iling na lamang ang kanyang nagawa para sabihin sa maliit na itim na umalis na. Nang makita ang ulo ng maliit na itim, na pinunit ng lalaki, agad na napagtanto ang babae, na ang mayaman sa harap niya ay maaaring hindi tao. Hindi pa niya nakita ang ganitong paraan ng pagpatay. Pagkatapos mag-react, mabilis siyang tumakbo papasok at tumakas sa likurang pinto, habang ang mayaman ay dahan-daang sumusunod sa likuran. Kahit na dumaan ang babae sa maraming kalye, natagpuan pa rin ng mayaman ang kanyang kinaroroonan. Nakatayo siya sa kalsada at kumakaway sa babae. Hinayaan niyang mabangga siya ng mga sasakyan. Ngunit pagkatapos, nakita ng babae, na muling gumalaw ang mga kamay at paa ng mayaman. Naalala niya ang sinabi ng asawa ng boss sa kanya, na mahahanap ng mayaman ang kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng amoy ng dugo. Kaya kinuha niya ang sanitary napkin mula sa kanyang pantalon, at itinapon ito sa ilalim ng tulay. Talaga. Nang tumayo ang mayaman, naglakad siya patungo sa ilalim ng tulay. Samantala, tumakbo ang babae papunta sa isang underground bar, upang linisin ang mga bakas ng dugo sa kanyang katawan, upang hindi siya muling mahanap ng kalaban sa pamamagitan ng amoy. Pagkatapos linisin, nakakita siya ng isang anunsyo para sa nawawalang babae, at sa ibaba ay may isang kapansin-pansing pulang teksto. Nakasaad dito na kung may problema,
Hanapin ang unang ginang. Mukhang ang taong ito ay maaaring makasolusyon sa paulit-ulit na pagkawala ng mga babae. Kaya, nag-alinlangan siyang tumawag sa kanya. Hindi niya inaasahan na makatawag siya. Nagkasundo sila sa lugar ng pagkikita. Pagkatapos ay sumakay ang babae sa isang taxi upang makipagkita sa kanya. Sa daan, ang babae napansin na dumudugo muli ang kanyang noo. Naramdaman niyang may malaking problema. Hindi niya inaasahan na matapos malinlang ang mayaman, ay muli siyang sumunod sa amoy. Habang naghahanda siyang patayin ang babae, isang tahol ng aso ang narinig mula sa likuran. Nakikita ang mabangis na pitbull sa harap niya. Ang mayaman, na hindi natatakot pumatay. Sa sandaling ito ay natakot. Hindi niya inalintana ang pagkuha sa babae, at nawala sa dilim. Hindi niya inaasahan, na ang bagay na nagpatakot sa kanya ay isang aso. Walang oras para mag-isip. Ayon sa napagkasundo ang lugar ang babae. Nahanap ang unang ginang sa isang gusali. Pagkatapos makipag-usap sa kanya, nalaman ng babae na ang mayaman ay isang werewolf, at ang unang ginang ay nakipaglaban sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi niya ito napapatay. Nang makita ang babae, napagtanto ng babae na dumating na ang kanyang pagkakataon. Pinagamit niya ang babae bilang pain upang lumabas ang mayaman. At pagkatapos ay hahanap ng pagkakataon upang patayin siya. Pagkatapos ng pagpaplano, binuksan ng babae ang kanyang mga sugat upang damyugaw ang dugo at akitin ang paglabas ng mayaman. Hindi nagtagal, sumunod sa amoy ng dugo, ang kalaban ay dumating sa tabi ng babae, ngunit hindi siya makalaban sa mayaman. Sa kritikal na sandali, sinira ng unang ginang ang lahat ng salamin sa bintana. Ang matinding sikat ng araw ay pumasok sa mga siwang. Ang werewolf ay pinakakinatatakutan ng araw. Mabilis siyang nawalan ng kakayahang lumaban. Sa huli, walang takas. Sinunog siya ng unang ginang, habang ang malaking apoy ay kumalat sa kanyang katawan. Ang mayaman ay tuluyang nawala sa mundong ito. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.